Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Ngayon para sa vlog na ito, medyo maiba naman tayo. Hindi muna preview and prediction. Instead, gagawa tayo ng komentaryo sa isang team na ngayon ay medyo nag-i-struggle, and that is Converge. So yung Converge is actually touted as a super team bago ng pasok ng second conference kasi nag-build sila, kung ba nag-build up yung team na to during the break at kumuha sila ng mga pieces, kaya ang tawag sa kanila isang super team. Pero despite sa mga nangyari na kumuha sila ng mga pyesa na itong nakaraang break ng season, medyo nag-i-struggle sila kasi at the moment, ang win nila is 2 lang, samantalang ang talo nila is 6. So at the moment, medyo nasa dulo sila ng standing at 2-6. Yun nga ang sabi ng iba na parang nakakagulat kasi they consider yung Converge as a super team. Now, bago po tayo magsimula sa actual commentary natin regarding dito, nag-aanyaya lang ako na kung sakaling nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content ay pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, that is Ball Square Basketball. Simulan po natin ang ating komentaryo regarding sa status ng Converge with segue tayo sa ginawa kong vlog ng about a month ago. So this is yung tinatawag ko na is Converge struggling. This was actually posted at about March 16, 2026. So this is 1 month ago. Ito yung panahon na to, nakakadalawang laban pa lang yung Converge, pero naglagay na ako ng ganitong commentary kasi may napansin ako sa laro nila eh. So yung unang laro nila, that was against Macau Black Knights, nanalo sila, and then yung pangalawang laro, that is Terra Firma. So nakakadalawang laro pa lang sila nito, pero naglagay na agad ako ng commentary, nagtatanong ako kung ang team ba to is medyo nag-struggle. Now, ang pinaka-reason ko dito kung bakit tinanong ko kung bakit siya nag-struggle is kasi in the first place, nakikita natin yung second game nila is natalo sila sa Terra Firma. At yung unang game nanalo sila sa Macau Black Knights, pero nahirapan sila dito eh. So nahirapan sila sa Macau Black Knights. Actually, muntikan pang manalo dito yung Macau Black Knights eh. So dun pala nakita ko na teka, may problema ba sa Converge? So this was posted about March 16, 2026. And then if you actually want to watch it, pwede mo panood kasi nasa channel ko pa rin naman. Pero bibigyan ko ng commentary kasi parang i-update ko lang yung mga tanong ko ng nakaraan. So nagkaroon ako ng mga tanong dito kung ano mangyayari sa Converge. So at the moment, ang team nila after a month is that they are now 2-6. So from March 20, that is 1-1, 1 win, 1 losses. It is now 2-6 after 1 month. So April 20 na ngayon. So from March 16 to April 20, naglaro pa sila ng mga at least 7 games. And then yung 6 is sunod-sunod yata natalo. 5 sunod-sunod natalo, and then after that nanalo sila ng isang beses. So ngayon ang nangyayari dito is that nasa dulo na sila ng standing at 2-6. At ang tinatanong ngayon, kung yung Converge ba, may chance pa ba makapasok man lang sa playoff. So, they are considered a super team ng unang pasok ng unang bugso, unang daloy ng tinatawag nating second conference. Parang automatic sinasabi shoe-in sila, pero ngayon, ang question is, makakapasok man lang ba sila sa playoff? Okay, ang una natin pag-usapan yung nangyaring trade yung bago magsimula yung second conference. Now, eto yung trade na to, nang binigyan ko siya ng grade, sabi ko, this is actually a very good trade for both team. Kasi si Winston ng panahon ng nasa Converge siya, parang hindi na maganda yung nilalaro niya ng All Filipino Conference, parang medyo bumaba yung laro niya. So, na-trade siya sa NLEX. Tapos naman, yung NLEX naman, parang ang kapalit is of course si Jonel Policarpio. Now sa trade na to, hindi naman silang dalawa lang yung talagang na-trade eh. Si Kurt Trayson napunta rin sa Converge, tapos si Kevin Racal napunta rin sa NLEX. Pero ang talagang main material o kaya main ingredient ng trade na to is both Winston at saka si Policarpio. Now, yung unang part ng season, mukhang maganda yung nilalaro ni Policarpio, pero yun nga yung problema, medyo magulo kasi yung system sa Converge eh. I think yun ang problema dun eh. And then at the same time, yung nangyari naman kay Winston, mukhang nag-fit siya sa system ng NLEX, maganda yung nilalaro niya. Now, pag tinitingnan natin dito yung mga data, yung statistic ng dalawa, so si Winston naka 8 games na sa NLEX, makikita natin na ito na yung point per game niya is 18, and then yung rebound per game is 3.63, assist per game is 2.13.
Na yung rebound at saka assist, hindi naman talaga siya malakas sa ganun, pero yung points per game niya is mataas, 18. So, ibig sabihin kahit paano, natutubayan yung NLEX sa nakuha nila si Winston. Kasi ngayon, hindi na lang si Bolek yung inaasahan nila sa scoring. Kasi si Winston nang nasa Converge to, especially ng last year, kilala to sa scoring magaling na scorer to Yun nga lang ng pagdating ng All Filipino Conference, parang hindi na siya masyado nag-i-score, kaya siguro parang galit ko na siya ng Converge. At saka at the same time, I think yung prospect na parating na rin si Mikey Williams mula sa Amerika na maglalaro sa Converge, siguro nag-decide na rin yung Converge na i-let go na lang siya. And then, ang kapalit of course si Junel Percarpio ngayon na nag-average sa 7.63 points, 4.13 rebounds at saka 1.75 assists. Tapos pinagkukumpara natin yung dalawang averages ng dalawang to, pwede natin sabihin na nakalamang talaga yung index dito kasi tingnan mo, ang laki ng points ni Winston, samantala si Percarpio is medyo maliit. Pero sa ngayon dahil nagsisimula pa lang yung conference, pwede natin sabihin na panalo sa trade yung NLEX. Pero ako kasi naging problema ko talaga sa conversion system nila, magulo kaya siguro hindi nila ma-maximize yung mga player nila. Pero in this case, yung pinakaunang nangyari bago nag-start yung second conference, yung trade between Scottie Winston at saka Junel Policarpio. Okay po, yung second part na re-review natin, yung aking vlog na nakaraang buwan. Ito yung tinatawag kong Chase for Mikey Williams. So, nandun pa rin to sa vlog na to. So, ito, si Mikey Williams, medyo naging problema to kasi matagal bago nila napapirma to, at according to rumors, malaking sinasahod nito kada buwan para mapapirma siya. So I think napapirma siya ng isang year and then every month yata 1.2 million. So yung kontrata ni Mikey Williams, if that is actually valid, siguro nasa 15 million para sa isang taon lang na maglalaro siya. Now, hinahabol si Mikey Williams for a certain reason kasi nang naglaro to sa TNT noon, maganda talaga yung pinapakita niya. Pero after 8 games, makikita natin yung laruan niya. Ito yung stat niya from Macau Black Knights up to Magnolia. So nakikita natin yung orange part dito. Yung orange style, that is yung mga panalo nila, and that is only Macau at saka Titan, which is parehong hindi naman non-contender na team. Now, if you look yung mga stat niya dito, from point per game, to rebound, to assist, to minutes per game, meron lang siyang 3 game na medyo maganda yung nilaro niya That is against SMB, Hinebra, at saka Ross. Kasi makikita mo dito, nakaka 14 points, 16 points, 16 points. And take note, yung ibang mga laro niya dito, yung unang 3, with Macau, Terra Firma at saka Meralco, pwedeng sabihin natin nag-a-adjust pa siya Yun nga lang, pagdating dito ng SMB Gene Ross, maganda yung pinakita niya. Pero pagdating naman ng sumunod na game sa Titan, and then pagdating sa Magnolia, halos wala din siyang masyadong game na pinapakita. Now siguro, ang explanation ko dito is maaaring yung ibang team, napansin na gumaganda na yung laro ni Mikey Williams, so medyo mas tinututukan na siya sa depensa. Kasi kung makikita mo sa mags to, ang points lang niya is 2. And then ang rebound 3, and then yung assist is fairly good, nasa 6. Pero Mikey Williams is known as a scorer So kung makakakuha ka lang ng 2 points with a minute per game na 33 minutes per game, medyo masama yun. So siguro na-detect na to ng mga ng mga ibang team na, oy teka, gumaganda na yung laro ni Mikey Williams, kailangan medyo tutukan mo na sa depensa. And this one, medyo kailangan mag-adjust si Mikey Williams dito para maka-score din ulit siya kasi ngayon mukhang babantayan na siya. Another thing na napansin ko sa laro dito ni Mikey Williams is that yung minutes per game niya talagang matataas. So titignan mo, babad na babad siya. Now this is actually a problem kasi pareho sila ng posisyon na nilalaroan ni Juan Gomez de Leano. Now yung 40 minutes dito, maintindihan ko yun kasi wala pa yata nito si Juan Gomez de Leano na yan, nagkaroon ng injury. Pero if you look at yung laban nila sa Ross, Titan at saka Mag, nandiyan na si Juan Gomez de Leano, naglalaro na, pero parang nag-aagawan sila sa minuto. Pero pag nakikita yung minuto niya, malaki pa rin. So I think this is actually causes a confusion on the part of the offense. Kasi sino ba mag-handle ng bola sa kanilang dalawa? Kasi in a way, si Mikey Williams at saka si Juan Gomez de Leano play the same type of basketball So, nangyari dito, kung sakaling hindi naman sila pwedeng sabay na point guard, although pwede yun, alam ko meron ganun. Pero, nahihirapan sila, I think. Kaya nangyari dito, siguro nang bumalik si Juan Gomez de Leano, medyo bumaba na rin yung scoring niya, even if maraming minuto na binibigay sa kanya. Okay po, ngayon punta naman tayo sa next part. Ito yung tinatawag natin, review natin kay Kyler Kelly.
So eto, nang nireview ko 'to, dalawa pala yung laban nila, and then marami na agad akong napansin dito, sa import na 'to, So sinabi ko dito, yung strength niya is of course rebounding, matataas yung rebound niya. Is an okay rim protector, although yung I think ko yung depensa niya hindi naman talaga gano'n kagaling. So medyo maraming butas yung depensa niya. Yung weakness niya, napansin ko agad, sabi ko hindi siya scorer, tsaka wala siyang jump shot. And then later on, saka ko na-realize na in order for actually Kyler Kelly to score, kailangan i-set up siya ng mga teammates niya. So yung katulad ng ginagawa ni Arana, nakikita ko madalas kay Arana, So si Arana, pag napunta sa kanya yung depensa, ihagis niya kay Kyler Kelly, which is probably nasa ilalim na ng paint, at saka ito makakadunk. So that is the way kung paano nakaka-score si Kyler Kelly. So yun nga yung dapat sinabi ko na dapat i-prioritize ng Converge, na bukan siya ng mga setup play from the point guard up to the other player. Pero ang nangyari, mukhang pag nandun siya sa loob at open naman siya, hindi siya pinapasahan. Kaya kasabi nila, paano makaka-score yung import yung hindi niya pinapasahan. Now, si Kyler Kelly kasi ang problema, he cannot score on his own. Hindi ito yung player na pag pinasabi ng bola sa labas, kaya mag-drive o kaya nakakagawa ng sarili niyang paraan para makascore. Hindi siya yung type na ganun. Ang type ng import na to, ito yung pwedeng dapat papasahan mo lang para na alley-oop o kaya sa dunk. So kailangan i-assist mo siya para magkaroon siya ng score. And of course, sabi ko na kanina, wala siyang jump shot, wala siyang tira sa labas. So that is a liability pagdating sa, pag nakikita mo sa labas to at ikaw ang defender, hindi mo na siya nababantayan to kasi wala naman tira sa labas, is dadunk lang to, kaya magli-lay up. At para magawa niya yun, kailangan merong mag-a-assist sa kanya. So that is the type of import na banggit ko yun sa mga prediction ko sa Converge. Pero yun nga lang, nagtataka ako kung bakit hindi siya pinapasahan o hindi ginagawa ng mga teammates siya ng play para ma-maximize yung talagang pwede niyang gawin. Now, if you look yung stat niya from the 8 games, naglaro naman siya. Yung mga unang part, medyo maganda pa yung nilalaro niya, yung unang 3 games. At ang pinakamagandang game niya, yung panalo nila sa Terra Firma, that is 17 rebounds and 22 points. Now, if you look, yung minuto niya, wala namang problema. Mataas naman yung minuto niya. Except for the last 28 minutes kasi mukhang di na siya effective. Pero makikita natin na medyo pababa na talaga yung production niya. Now, siguro katulad ng nangyari kay Mikey Williams, yung mga kalabang team medyo natunagan na rin kung paano ito babantayan. Kasi alam nila walang jump shot. So ginagawa nila, pinabox out na lang nila to. At kung sakaling hindi naman ina-assist to ng mga teammates niya para matulungan kung paano i-score, hindi to i-score on his own. Yung last one, yung laban nila sa Magnolia, alam ko medyo mahirapan siya kay Chapman. He only scored 7 points in 6 rebounds and then wala siyang assist. And then binangko na rin siya kasi hindi naman siya talaga effective. So ang tanong dito kung dapat na ba siyang palitan kasi meron pang 4 na game. Now, based on the interview ni Delta Pineda, I think hindi na nila papalitan to kasi 4 na games na lang din. So at the same time, sunod-sunod yung mga laban. So kung magpapalit sila ng import, yung import tayo mag-a-adjust pa. So pag nag-adjust yun, ibig sabihin, probably baka hindi na rin sila manalo. And then meron pang isang thing na sasabihin ko sa dulo na lang ng vlog na to kung bakit hindi na siya papalitan. At kung sakaling palitan man siya, good luck na rin. Pero dapat kung papalitan nila to, pinalitan nila ng mga 3 o 4 na games pa lang kasi ngayon para medyo too late na. Okay, ngayon po pag-uusapan naman natin yung mga tinatawag nating local star ng Converge. Underperforming ba sila o maganda ba yung nilalaro nila? So yung first one is si Justin Balsar, nakikita natin, ito yung average niya sa 8 games. 12.75 points, 8.63 rebounds, and then 1.63 assists. Actually, this is good, this is good naman, kaso lang yung rebounds niya medyo bumaba. Kaya ang rebounds niya dati is nasa 14 rebounds, pero that is expected kasi meron nga silang import. Yung import ang nagre-rebound. Now, ang isang lagi kong kinokomentary dito kay Justin Baltazar is medyo mahina yung post-up niya. I mean, kung sakaling nasa paint na siya at hawak na niya yung bola, dapat pwede na niyang pwede na niyang talagang subukang i-buslo pero ang nangyayari, nakikita ko sa kanya, lagi niyang pinapasa palayo. So sana yun ang medyo pagtuunan niya ng pansin kasi he can actually score a lot more points than 12 or something. Tama ba, 12 siya? He can actually score a lot more than 12 pero dahil ngayon parang lagi siyang mahina yung post-up niya, parang yun, nalilimitahan yung kanyang offensive capability.
Now, yung second player naman sa Converge is Justin Arana. Now, si Justin Arana, ang average niya dito in 7 games is 13.29 points at 5.86 rebounds at saka 2.14 assists. This is also good. Bumaba lang yung rebounds niya pero that is expected naman. Yun nga lang, ang napansin ko dito kay Justin Arana, especially in the first part of the conference, parang ang bigat masyado ng dating niya, ang bigat ng kilos. Now, ako ang tingin ko dito, ang nangyari kasi kay Justin Arana, nagpalaki ng katawan to eh. So, minsan kasi pag nagpapalaki ka ng katawan, yung nagdagdag ka ng muscle, yung mobility mo na-apektuhan, pati yung pagkilos. Kaya ang napansin ko doon, parang hindi siya yung matatawag yung mataba pero yung parang mabigat yung kilos niya. I think that was the problem kasi yung mga athletes, especially pag nagpapalaki ng katawan, sinasabihan niyo ng mga nagko-condition sa kanila na huwag magpalaki agad masyado kasi yung kilos nila is bumabagal. I think that is the problem ng unang part. Pero ngayon, thankfully, kahit paano bumabalik naman yung galaw niya because mukhang nakaka-adjust na siya. So that is for Justin Arana. Si Juan Gomez de Liana naman yung Tex player ng Converge sa pag-uusapan natin. Nakapaglaro lang siya ng 5 games, in 3 games wala siya because of an injury sa tuhod. So sayang yun kahit paano. So yung points average niya in 5 games is 15.2 points, 4.2 rebounds and then 4.0 assists. Now ito mababa to as compared yung average niya ng All Filipino Conference, pero I think it's because nagagawan sila ng laro ni Mikey Williams kasi nga parang pareho sila eh. Si Mikey at saka si Juan Gomez is parang pareho ng laruan eh. Kaya pag nagsasabay yun, pero parang nag-aagawan sila ng posisyon. So medyo nag-struggle siya ngayon, although yung last game niya sa Magnolia is medyo maganda yung pinakita niya. Yun nga lang, naglaro lang siya ng maganda ng fourth quarter. Kaya hindi na rin sila nakahabol at natalo sila. So this is the stat ngayon ni Juan Gomez de Liano. Ito hindi kasama to ng vlog ko ng March 16 pero idadagdag ko na kasi kasama siya sa kasama siya, integral part siya ng Converge, si Alex Stockton. Na marami nang sabi kay Alex Stockton regarding sa laro niya na medyo may pagka-hero ball siya at minsan siya yung nagpapahamak sa team. Pero minsan mas gusto ko na yung hero ball kaysa yung talagang takot tumira eh. So eventually makukuha rin yan. Yan naman siguro to. Tatapat naman to sa Alex Stockton. So yung point per game niya in 8 games is 14.88 and then 2.38 rebounds and then 3.38 assists. This is actually good. Wala namang problema. Yun nga lang, yung tatlong game kung saan nagtatalo din yung Converge na wala si Juan Gomez de Liano, parang nag-struggle dun si Alex Stockton kasi hindi mo alam kung ilalagay siya sa point guard o kaya sa two guard. And then finally for the last one, ito idadagdag ko rin, wala ito ng March 16, si Calvin Abueva. Now ito, may vlog ako dito ng nakaraan pang buwan, hindi ko na malala kung nasaan yun. And then I gave a commentary, sabi ko dito, yung Converge is gambling pag kinuha nila si Calvin Abueva kasi ito hindi mo malaman kung ano yung magiging laruan niya ito eh. Parang parang bugso ng hangin, minsan hindi mo alam kung saan iihip. Sabi ko, he can help your team or he can hurt your team. So naalala ko, maganda yung nilalaro niya ito sa Titan Ultra, parang pinersa niya yung Titan Ultra na i-trade siya eh. So ang pinaka-reason noon kasi sabi niya, gusto niyang bumalik sa tatay niya, which is actually Delta Pineda. Now that part, medyo kinabahan ako eh, yung sinabi ng tatay niya. Kasi eto si Calvin Abueva, may sabihin na lang natin diretsyon, may pagkaisip bata to eh. Now knowing na babalik siya sa isang team kung saan yung pinaka-coach is kinukonsider niya na parang tatay, baka instead of medyo malimitahan na ito yung mga antics ni Calvin Abueva, baka lalo pang lumabas kasi komportable siya sa lugar eh. So, baka pakiramdam niya, tatay ko naman yan eh, he got my back or something. So ngayon, ito nakikita natin. Although meron siyang isang laro na maganda kung saan siya nag-best player, yung against sa Titan Ultra, mas marami siyang antics na pinapakita na instead of nakakatulong is nakakasama. So I think yung laban nila sa San Miguel, yung sinabi niya na parang 4 na paldo, nakasama yon. Kasi ang pangit ng naging dating. Kasi parang sinabi niya na, mandurugas naman, dinugas kami, ganon. So hindi nakakatulong yon. And then yung laro niya sa Magnolia kahapon, ang pangit din ng naging dating na nagkaroon siya ng playground plan. At saka mga antics niya hindi rin maganda talaga eh. Kaya nga ito yung sinabi ko before, nasabi ko, pwede siya makatulong kung nasa tamang posisyon yung ulo niya. Pero yun nga lang, mukhang dahil komportable siya ngayon sa Converge,
dahil nandun siya sa tinatawag niyang tatay, mukhang lalong lumalabas yung mga antics niya. So tingnan na lang natin what will happen in the next game kung magpapatuloy pa rin yung ganitong niyang antics. Kasi yun nga, nasabi ko, parang mahirap eh. Yung parang mukhang alam niya na medyo ipagtatanggol siya eh. So, let us see. Tingnan natin. Pero si Calvin Abueva, I think, he's not actually helping the team at the moment. Okay po, yung next part po, ito yung tinatawag natin who is the coach. Noong March 16, nasabi ko na to eh, 2 games pa lang sila. Kasi napansin ko agad na parang, sino ba yung coach ng Converge? Hindi ko maintindihan. So, eto, ang pinaka-head coach sila, alam natin si Delta Pineda. Now ako, lilinawin ko lang, wala akong problema kay Delta Pineda kung paano siya mag-coach. Kasi yung coaching style ni Pineda, naalala ko yung panahon ng mga 80s. Parang ganun yung coaching style niya, hindi scientific. Now, meron siyang strength na parang siyang father figure, counselor type yung coach, more on motivational. Ang weakness niya, hindi siya talaga tactical coach, hindi siya yung scientific coach, and that is already given. Pero based yung mga nakita kung paano siya mag-substitute, o kaya kung paano siya sabihin na lang natin mag-motivate ang mga player, wala naman akong problema dun eh. So, ang weakness niya na nakikita ko sometimes is too passive, yung parang hindi siya nagpapakita ng emotion. And then yung players, I feel, hindi siya natatakot sa kanya kasi yun nga, para siyang father figure. Now, pwede ka naman maging father figure na nakakatakot eh. Take the case of Yeng Giao. Si Yeng Giao, ang tingin sa kanya ng mga player niya, he's the father figure, pero pag oras na may mali yung player, sinisigawan yun ni Yeng Giao eh. Kaya alam ng mga player na pag oras na nagluko sila sa loob ng court, mabibigyan sila ng mura nun. And I think that is also the same with Chot Reyes at saka ni Tim Con. Makikita mo talagang sinisigaw nila yung player pag talagang medyo hindi magandang ginagawa. No, sa case ni Delta Pineda, parang hindi, parang chill lang siya all the way eh. Hindi ko alam kung ano ba eh. Ito ba yung parang coach na puro motivational, puro positive feedback. Unfortunately, parang hindi nag-work sa mga ganitong klaseng player, especially kung yung ego ng player is masyadong malaki. Mahihirapan siyang kontrolin din. Pero with regards yung kung paano siya mag-coach, wala naman talagang problema. So, okay sa akin kung siya yung head coach. Ang nagiging problema ko dito sa Converge, ito yung kung sino yung bibigay ng tactic, yung mga tactics, yung mga adjustment. Na alam natin yung head coach hindi kaya ni Delta Pineda kasi talagang is more on motivational. So, that will be on the assistant coach. Now, ang problema dito sa Converge, hindi mo naman kung sino yung magbibigay ng adjustment. So, minsan si Franco Atienza, minsan si Raiko Toroman, sila yung dalawang main assistant coach, and then nagdagdag pa sila ni Glenn Capasio. Of course, yung katulad naman ni Daniel De Poncio at ni Willie Miller, more on skills coach yan eh. So sabihin na lang natin, ang pinaka-main tactician nila dito pagdating sa adjustment is Franco Atienza. Now, ang strength lang na nakikita ko kay Franco Atienza is that he is a veteran coach, pero wala pa siya napapatunayan talaga. Ang weakness niya, I think yung tactical skill niya hindi talaga ganun kagaling eh, as compared to some other coaches sa PBA. So hindi mo siya pwede i-level. I think mas magaling pa yung ibang bagong coaches sa kanya eh, pagdating sa adjustment. So that is a problem. Kasi siya yung mostly gumagawa ng mga tactical play eh. And I think yung tactical skill niya doon is medyo parang below average lang. Now, meron silang magaling na tactician, ito si Raiko Toroman eh. Ang naging problema ko dito, kaya siguro hindi siya masyado nagbibigay ng talagang adjustment, is bakit hindi siya naiintindihan ng ibang player. Kasi alam mo, ano to eh, may accent din to, hindi naman to English talaga eh. I think it's a Serbian, and then kung nag-English siya, wala mo bakit nahihirapan intindihan kung paano siya magbigay ng instruction. So, that is a problem. Now, hopefully, ma-adjust ng Converge na wala akong problema with Delta Pineda, pero yung dapat yung gagawa ng tactical o yung adjustment, iisa lang. Kasi makikita mo parang palengke yung yung coaching, pag nasa huddle sila, parang palengke yung buong bench ng Converge eh. Parang bawat assistant coach kinakausap yung iba't ibang player, hindi mo tuloy malaman kung sino yung bibigay ng talagang instruction. Nakakatawa tingnan, parang palengke. So that is a problem with them. So I have no problem with Raiko Toroman. I have no problem with Delta Pineda being the head coach. Pero dapat alamin nila kung sino yung talagang magbibigay ng tactics pagdating. Yung parang katulad ng kay Jeff Napa at saka Ronald Tubid. Kasi si Ronald Tubid, siya yung coach sa Terra Firma, and then si Jeff Napa yung nagbibigay ng ng structure sa play. Dapat ganun yung gawin nila eh. Ang problem sa Converge, hindi mo malaman, parang
bawat timeout, ibang coach yung nagsasalita. So, nalilito rin siguro yung mga player nun. And finally, napunta na tayo sa last part. Ito yung tatanong natin. Hindi to kasama ng March 16 vlog ko eh. Ito yung chances ng convert sa playoff. So at the moment, alam natin, they are 2-6. Now, ito, sa nagtatanong kung dapat pa ba sila magpalit ng import or hindi, ang masasabi ko lang, parang wala na akong pakialam kung magpalit sila o hindi. Parang it doesn't really matter kasi tingnan natin maigi ah. So, sorry. So dito, yung natitirang kalaban na lang ng Converge will be TNT, Tropang 5G, and then followed by Phoenix, NLEX, at saka Bossing. Now, they are now 2-6. Ibig sabihin, kailangan may panalo nila lahat to. Now, ang best case scenario nila dito, may panalo nila lahat, they will become 16-6. Now, yung 16-6, may chance na pwede pa sila makapasok sa playoff, pero hindi na nila nasa kamay. Kasi yung ibang mga nasa 4 wins, katulad ng San Miguel, Phoenix, at saka meron pang isa na 4 wins. Parang ano yan eh, parang pag-oras na nagkaroon pa sila ng dagdag na panalo na more than 6, ibig sabihin sila na yung pasok. So yung sabihin naman natin na may panalo nila yung 4 dito, na yung 4 na natitira, they're still 6-6, and then at the same time, wala na sa kamay nila yung kung makakapasok pa sila sa playoff, nasa kamay na ng ibang team. So lagay natin yung iba't ibang senaryo. So this is kung sakaling nagpalit sila ng import or hindi. So sa akin parang wala na akong pangalam dito. Now in this case, yung unang laban nila is TNT. Now ito, ako magbibigay na agad ng prediction, probably matatalo sila dito eh. Kasi magulo yung system nila ngayon, yung import nila is hindi maka-score. And at the same time, yung TNT has an axe to grind with Converge. Saan ang galing yun? Yung issue ng TNT kay Mikey Williams, pwedeng lumitaw dito, pwedeng dito gumantay yung TNT. Kasi alam natin yung TNT, iniwan to bigla ni Mikey Williams, and then at the same time, nagbigay pa sa Mikey Williams ng parang allusion, nag-allude siya na parang hindi raw siya binayaran ng TNT kaya siya biglang lumayas. At least parang ganun yung narinig ko nun eh. So itong TNT na to, raring to actually fight Converge para ipakita. Gusto nilang gumanda dito kay Mike Williams. So ito ang chances dito na manalo sila sa TNT, mababa talaga eh. Kaya nga, pwede sabihin natin, yung unang laban nila this April 22, after this day, probably pwede silang matalo dyan. So 2-7 na sila. Now, ang pwede lang nilang nakikita na pwede silang manalo dito, etong sa Blackwater Bossing, kasi mukhang wala na talaga to eh. So pag dinalo sila sa Blackwater Bossing, ang standing nila will just be 3-7. Mababa pa rin. Now, ito meron pang dalawa dito. At ito dalawang team na to, pwede na to makapasok sa playoffs, sa quarterfinals. Yung Phoenix, may chance silang manalo dito, pero yung NLEX, medyo parang mas limado yung NLEX ngayon. Maganda yung nilalaro eh. Especially the import. So, pag ginawa natin to ng ganitong senaryo, kapag natalo sila sa dalawang team na to, ang standing nila is 3-9. Kapag nanalo naman sila sa isa sa team na to, ang standing nila is 4-8. So, sabihin natin na nanalo sila sa Phoenix, pero natalo sila sa NX 4-8. Pero kapag nanalo sila pareho, 5-7. So, yung 5-7, hindi ka pa makakapasok sa quarterfinals niyan. So, dapat ang pagtuunan nila ng pansin is may panalo rin nila yung sa TNT, which is actually yung unang game nila sa 4 na sunod-sunod na game. So, pag ipanalo naman nila yon, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina, ang magiging standing pa rin nila is 6-6. So, pag 6-6 yan, ibig sabihin nito, wala na sa kamay nila kung papasok pa sila sa quarterfinals. So, kaya nasabi ko kanina, it doesn't matter anymore kung magpalit sila ng import, and then manalo sila ng 4 na sunod-sunod na beses. Kasi pag nakakuha lang sila ng 6-6 hindi ibig sabihin makakapasok na sa quarterfinals. Ng last conference, ang nakapasok ng quarterfinals, yung naka 6-5. Tatlo yun eh, I think Meralco, and then meron pa yata isa, NLEX or something. So, nakapasok sila sa quarterfinals, pero 6-5 naman yun. So, may chance pa yun. Ibig sabihin dati sa above 500 or above 0.5. Pero pag nakaka-6-6 sila, malamang hindi sila makapasok eh. So, that is the situation na napasukan ngayon ng Converge. So, ngayon, I think, kung bibigyan nyo ako ng tanong kung makakapasok pa ba sila sa playoffs, I think malamang hindi na eh. At kung makakapasok man sila, butas sa karayom ng dadaanan nila. And that includes kahit may panalo nila yung sunod na 4 na games. Wala na silang assurance kung makakapasok pa sila sa playoffs nun.
At finally, natapos na po natin ang ating vlog dito. Ito yung review natin na ito yung parang review ko lang yung vlog ko ng March 16. Yung tungkol sa sinabi ko sa Converge, yung panahon na dalawa pa lang yung laban nila. At may isa pa lang silang panalo at isang talo. Pero napansin ko na yung mga problema. Unfortunately for this team, parang kung ano yung mga problema na nakita mo during the start of the second conference, hindi nila ginawa ng paraan. Parang tuloy-tuloy lang sila, kaya yun ang nangyari. So that is going to be my vlog for this day, April 20. Thank you very much sa lahat ng nakinig and till next time po.